Hello po, kapayapaan po ang sumasa inyo. Pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Ang ating pong topic, ang ibong mandaragit ay ang Panginoong Hesus. Marami po kasing maling turo. Kala nila yung leader nila ang ibong mandaragit. Ang ibong mandaragit po ang Panginoong Hesus. Wala na pong iba. Siya po ang ibong mandaragit, ang Panginoong Hesus. Hindi po yung leader niyong ibon ng daragit. Mali pong aral yun. Pinakakain po kayo ng kasinungalingan. Ayan po ang ating paksa, ang ating topic. Ang Panginoong Yesus, siya po yung ibong mandaragit. Ayan po. Kasi po yung tao, tinatawag na po talagang ibong mandaragit yan. Yung mga tao, tinatawag na po talagang ibong mandaragit. Lahat po ng tao, tinatawag pong ibon. Pero ang ibong mandaragit, Panginoong Yesus. Kasi ang Panginoong Yesus, siya po ang nagdeklara na meron siyang pakpak o siya may pakpak po ang Panginoong Yesus spiritual at saka yung kapangyarihan po ng Ama po yun, yung ibong mandaragit. Kasi ang Panginoong Yesus po, nahayag sa iba't ibang karunungan at iba't ibang kapangyarihan. Kaya siya po yung ibong mandaragit, ang Panginoong Yesus. Hindi po yung leader nyo, mali po yun. Pinakakain po kayo ng kasinungalingan ng mga leader nyo. Humahanap ng kaliwalatian yung mga ganyan. Ang humahanap ng kaliwalatian, sabi ng banal na kasulatan, mga liko yun, mga merong likong aral yun. Pero kung humahanap ka ng kaliwalatian na nagsugo sa'yo, yun ang walang kalikuan. Yun po ang sabi ng banal na kasulatan. Ang Panginoong Hesus po ang ibong mandaragit ayon po sa banal na kasulatan. Kasi karunungan ng Diyos yun Pwede siyang magkaroon ng, meron siyang pakpak, spiritual o physical. Pwede niyang gawin yun kasi makapangyarihan ng Panginoong Hesus. Yung mga naghahanap ng ganyang kalwalatian, Hinmeli kong aral po yan, hindi yan mga tunay na sugo ng Diyos. Hindi nila hinahanap yung kalwalatian na sa kanila ay nagsugo. Ganun po, ang ibong mandaragit po ang Panginoong Yesus, hindi po yung leader nyo. Ito po, basahin ko muna po rito yung sa may 7 ng 1:17 hanggang 18. Yung mga humahanap ng ganyang kalwalatian sa kanilang sarili, mga liko po ang aral nun. Kailangan, pagsugo ka, ang hanap mo ng kalwalatian, yung nagsusugo. Ang Panginoong Hesus na po ang nagsusugo. Simula pa nung nagkaroon ng mga propeta kay Abraham, siya na po ang nagsusugo. Ang Panginoong Hesus. Hanggang sa ngayon, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Siya po nagsusugo. Pinagkatawan tao lang ng Ama yung kanyang anak, yung karunungan. Kasi yung ibon na yon, kaya tao, ibon mandaragit, may pakpak o dinadagit niya yung mga ibang taong hindi kanya, hindi naman kayang mandagit ng leader nyo ng hindi kanya. Ang Panginoong Yesus, kaya niyang dagitin kahit na anak ka pa ng Diablo o kaya niyang kunin yun. Kinukuha niya ang hindi niya hiniyasik. Yung po ang tunay na ibong mandaragit, ang Panginoong Yesus. Hindi po ang kanyang leader, mali pong aral yun. Ito yung mga hindi humahanap ng kalwalatian na sa nagsugo, mga liko po ang aral niya, sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko muna po sa inyo rito sa 1:7, ang kabanatay 17-18. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita lang sa ganang kanyang sarili, humahanap ng
kanyang sariling kalwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kalwalhatian niyang sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Yun. Walang kalikuan kung hindi ka humahanap ng sarili mong kalwalhatian. Walang kalikuan sa turo. Kaya ang Panginoong Hesus po yung yung ibong mandaragit, hindi po yung leader nyo, humahanap po ng kalwalhatian yan eh. Yan po yung may kalikuan na aral, hindi hinahanap yung kalwalhatian na nagsusugo. Nagsusugo ang Panginoong Hesus since ever pa siya na nagsusugo. Siya nagtuturo, siya pa nagsusugo. Ganun po. Kaya ang Panginoong Hesus po, siya po yung ibong mandaragit, hindi po yung leader nyo. Mali po yun, pinakakain po kayo ng kasinungalingan. Kasi ang Panginoong Hesus, siya ang nagdeklara na meron siyang pakpak. Meron siyang pakpak ang Panginoong Hesus. Yung leader niya, wala naman na. At saka ang Panginoong Hesus, sumasasugo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Nagtuturo siya hanggang sa katapusan ng sanlibutan sa kanyang mga sugo. Ayun po, kaya ang ibong mandaragit, Panginoong Hesus po yun, hindi po yung leader nyo eh. Yung leader nyo wala na eh, nasa patay na po yun, hindi na po yun makakadagit. Ang Panginoong Hesus po ang ibong mandaragit. Kasi siya nagdeklarang meron siyang pakpak, ang Panginoong Hesus. At saka ang tao po talagang tinatawag pong ibon sa banal na kasulatan, tinatawag pong ibon ng mga tao. Ito po, basahin ko po sa inyo. Yung mga tao, tinatawag pong ibon yan. Lahat ng tao, tinatawag po ng ibon. Pero ang ibong mandaragit, ang Panginoong Hesus. Kasi kinukuha niya yung hindi niya iniyasik eh. Kahit na anak ka ng diablo, pwede kang maging kanya, pwede kanyang kunin. Ganon ang Panginoong Hesus, makapangyarihan siya. Kaya siya po yung ibong mandaragit, hindi po yung leader nyo. Mali po yung aral nyo. Umahanap ng sariling kalwalhatian ang puno nyo. Ito po, basahin ko po sa inyo, yung mga tao, tinatawag po mga ibon nyo, lahat po ng tao. Pero ang ibong mandaragit, ang Panginoong Yesus. God bless po. Ito po sa Ezekiel 39, ang kabanatay 17. At ikaw, anak ng tao, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Salitain mo sa sari-saring ibon. Tanyo, tinatawag ng mga ibon yung mga tao. Lahat ng tao tinatawag na ibon. Pero ang ibong mandaragit, ang Panginoong Yesus. Basahin ko po sa inyong muli para maintindihan nyo. Binabasa ko po yung verse ng salita ng Panginoon. Inuulit ko to palagi minsan para maintindihan nyo. Ito po, basahin ko po muli sa Ezekiel 39:17. Tapos papatuloy ko po. At ikaw, anak ng tao, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Salitain mo sa sari-saring ibon at sa lahat ng hayop sa parang. Magpulong kayo at kayo'y magsiparito. Magpipisan kayo sa lahat ng dako na sa aking hain, na aking inihain sa inyo, sa malaking hain sa ibabaw ng mga bundok ng Israel, upang kayo'y makain ng laman at makainom ng dugo. Yun. Yung tao po tinatawag na ibon yun. Pero ang ibong mandaragit ang Panginoong Yesus. Basahin ko po sa inyo muli. At ikaw, anak ng tao, ganitong sabi ng Panginoong Diyos. Salitain mo sa sari-saring ibon. Tinatawag ng mga ibon yung mga tao eh. Pero yung Panginoong Yesus, siya po talaga yung ibong mandaragit. Kasi siya nag-claim na siya merong pakpak. Ito, basahin ko po sa inyo. May pakpak ang Panginoong Yesus eh. Ito. At saka hindi pa pwede yung salita ng tao, yung katwiran ng tao yung mga ngaral talaga. Hindi po yun. Ang Panginoong Yesus po talaga yung ibong mandaragit na nagkatawan tao. Yung anak ng Ama. Nahayag po siya sa iba't ibang karunungan, at iba't ibang kapangyarihan. Yun po, siya po yung may pakpak. Ito, nag-claim siya merong pakpak. Ito sa may 57:1. Ang Panginoong Yesus po yung may pakpak, hindi po yung leader nyo. Mali pong aral yun. Yung mga ganyan, naghanap ng sariling kalwalhatian, may liko po yung aral doon. Mali po yun. Ito po sa may
57:1. Yung Panginoong Yesus po yung may pakpak eh. 57:1 sa mga awit po. Basahin ko po sa inyo. Maawa ka sa akin, O Diyos, maawa ka sa akin, sapagkat ang aking kaluluwa ay nanganganlong sa iyo. Oo, sa ilalim ng iyong mga pakpak ay manganganlong ako hanggang sa makaraan ang mga kasakunaang ito. O, siya yung may pakpak yung Panginoong Yesus. Hindi po yung leader nyo, dahil yung leader nyo walang pakpak yun, nasa sementeryo na po yun, wala po yun. Ang Panginoong Yesus, gumagawa hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pero yung leader yung akala nyo, ibong mandaragit, hindi po yun, nasa sementeryo na yun, hindi po yun ang ibong mandaragit, ang Panginoong Yesus po. Ito, basahin ko rin po sa inyo rito sa 63 ng mga awit kang kabanatay 7. Sapagkat naging katulong kita sa ilalim ng mga pakpak mo'y nangangalong nagagalak ako. O yun o. Babasahin ko po sa inyo muli sa 63:7 ng mga awit. Sapagkat naging katulong kita at sa ilalim ng mga pakpak mo'y nagagalak ako. O nagagalak siya kasi yung ang tinutukoy dito ni Haring David yung Panginoong Yesus. Siya po yung may pakpak yung Panginoong Yesus. Saka siya po ang Panginoong Yesus po, ang nagturo ng buong salita ng Ama. Siya po, ito, basahin ko po sa inyo. Siya yung nag-claim na meron siyang pakpak eh. Dito po sa Mateo 23:37. Siya yung may pakpak. Ang Panginoong Yesus. Wala namang pakpak yung leader nyo. Ang Panginoong Yesus may pakpak siya. Kaya niyang gumawa ng pakpak, literal at saka spiritual o physical. Kaya niyang gawin magkaroon ng pakpak. Pero yung leader nyo, hindi. Ito po, may pakpak ang Panginoong Yesus eh. Kasi yung ibon, yung manok, ibon yan eh. Kaya siya yung may pakpak siya kasi nag-declare na may pakpak siya. Ito po sa Mateo 23, ang kabanata ay 37. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. O siya po yung may pakpak ay ayaw kayo, narito ang inyong bahay ay iwan sa inyong wasak, sapagkat sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi na ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. O siya po yung may pakpak nagdeklara siyang mayroong pakpak Talaga ang Panginoon, kaya niyang gumawa ng pakpak sa sarili niya. Kasi anak siya ng Ama, makapangyarihan siyang Diyos. Ang tinutukoy po kasing ibong mandaragit, makapangyarihan yung ibong mandaragit, hindi po talagang tao yun, nagkatawan tao lang po yun. Kasi kung tao nagagawa ng katwiran ng Diyos, hindi po pwede yun kasi walang kabuluhan po ang isip ng tao at saka ang katwiran ng tao. Kaya Panginoong Yesus po yung ibong mandaragit. O basahin ko po sa inyong muli, dito po sa Mateo 23, ang kabanatay 37. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng ining manok sa kanyang mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw kayo. O kita nyo, siya yung may pakpak. Siya po yung may pakpak, yung Panginoong Yesus, kaya siya po yung ibong mandaragit. Kasi siya yung nag-claim. At saka siya po yung buong buo na nagturo ng salita ng Ama. Hindi naman po buong buo nagturo yung leader nyo na tinutukoy yung ibong mandaragit Hindi naman siyang buong buo nagturo ng salita ng Diyos Kasi ang sabi rito sa ibong mandaragit, gumaganap ng kanyang katwiran sa kautos sa Panginoong Yesus po yun. Siya po yung Panginoong Yesus, hindi po yung leader nyo. Ito po, basahin ko po sa inyo rito. Kasi sinasabi rito, yung
gumagawa ng kanyang payo. Eh, Panginoong Yesus lang naman ang gumawa ng payo ng Ama na buong buo at nagturo ng buong buo. Siya lang eh. Kaya nga sabi nga ng banal na kasulatan huwag kayong patawag na rabi sapagkat iisahan yung guro. Tanyo, siya yung guro talaga, hindi po yung si leader nyo na si Felix Manalo, mali po yung sila, nagte-claim siya na ibong mandaragit. Ang Panginoong Yesus po ang ibong mandaragit kasi siya po yung kumukuha na hindi niya hinihasik. Kahit na anak ka ng Diablo, kaya niyang kunin yun. Siya po yung ibang mandaragit, ang Panginoong Yesus. Ito, basahin ko po sa inyo sa Isaiah 46:11 na tumatawag ng ibong mandadagit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinita, akin namang pangyayarihin. Aking pinanukala, akin namang gagawin. Yung gumagawa ng payo. Kundi ang Panginoong Yesus po yun. Siya lang po yung gumawa lahat talaga ng payo ng Ama. Siya buong buo nagturo, ang Panginoong Yesus. Sabi nga ng Panginoong Yesus ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kaya siya po yung ibong mandaragit. At saka yung hula, hindi po ang hula ng banal na kasulatan, sa Panginoong Yesus po lahat yan, hindi po sa kung sino-sino. Hindi po kung sino-sino kasi sa kanya talaga yung hula ng banal na kasulatan Hula sa ni Haring David, ni Isaias, ng mga awit. Kanya po lahat yun. Ito po, basahin ko po sa inyo sa Lucas. Kanya po lahat yung mga verse na iyon. Hindi po sa kung sino-sino. Kanya po lahat yun. Kasi yung hula ng banal na kasulatan, sa Israel yan, ang iba ang hula sa atin. Ang hula sa atin, babahagi, sasangkap sa iglesia. Yun po ang hula sa ating mga hintil. Kaya ang Panginoong Yesus po, siya po yung ibong mandaragit. Ito, basahin ko po sa inyo. Kasi yung hula ng banal na kasulatan sa Panginoong Yesus yan siya po yung ibong mandaragit Ito po sa Lucas 24, ang kabanatay 44. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo. Nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Kanya po talaga yung hula, yung sulat yung hula ng mga propeta, ng mga hari. Kanya po talaga lahat yan. Yung hula hindi po sa mga hintil. Ang hula sa mga hintil, tayo sa sangkap, babahagi lang sa tunay na katawan, sa iglesia. Kasi nga, yung daan isa lang, yung puso isa lang. Kaya yung Panginoong Yesus po yun, hindi po yung ang hula sa leader nyo, mali pong aral yun. May kalikuan yung aral ninyo kasi nga, hindi naman yung mahanap ng kaluwalhatian yung leader nyo, hindi nahanap yung kaluwalhatian na nagsugo sa kanya. Kaya nagsusugo ang Panginoong Yesus na simula pa nung kay Abraham hanggang sa katapusan ng salibutan, siya po ang nagsusugo. Ito, basahin ko po sa inyo. Ang hula hindi sa mga Pilipino, kundi sa Israel. Ang hula sa mga hintil, sa sangkap, pabahagi sa katawan. Ito po, basahin ko po sa Ezekiel 12:G. Sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang hulang ito ay tungkol sa prinsipe sa Jerusalem at sa buong sambayan ng Israel na kinalakipan nila. Kita nyo nga sino po yung prinsipe, yung hari, kundi ang Panginoong Yesus, di ba po? Basahin ko po sa inyong muli. Sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang hulang ito ay tungkol sa prinsipe sa Jerusalem at sa buong sambayan ni Israel na kinalakipan nila. Sa kanya yung hula, hindi naman sa ating mga Pilipino. Ang hula sa ating Pilipino, mga hintil, gentile, sasangkap, babahagi sa katawan. Yun po yung hula sa atin. At saka
At saka nung nasa langit na ang Panginoong Yesus, siya pa rin yung nagtuturo sa mga apostol. Siya pa rin yung nagtuturo. Kaya siya po yung ibang mandaragit, hindi po yung leader nyo. Ito, basahin ko po sa inyo rito. Kaya nga yung mga apostol, pag hinuli sila, wag silang, sabi ng Panginoong Yesus huwag kayong mangamba kung ano sasabihin ninyo sapagkat bibigyan ko kayo ng karunungan at bibig na hindi kayang tutulan ng sino man sa inyong mga kaalit. Kaya siya po yung ibang mandaragit, ang Panginoong Yesus. Siya po yung gumagawa talaga ng buong payo ng Ama. Wala na pong iba, kundi ang Panginoong Yesus lang. Ito po, kahit si Apostol Pablo, mga apostol, ang nagturo sa kanya, yung Panginoong Yesus. Ito po, kaya nga sabi niya, huwag kayo patawag na Rabbi, sapagkat isa yung guro. Siya po yung gumawa talaga ng payo ng Ama, wala na pong iba. Ito, basahin ko po sa inyong muli, dito sa Ikalawang Korinto 13:3. Yamang nagsisihanap kayo ng isang katunayan na si Kristo ay nagsasalita sa akin. Tanyo, nagsasalita ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya nga siya po yung nagturo talaga ng payo ng Ama, wala na pong iba. Miski kay Pedro, miski sa panahon ng mga propeta, siya pa rin yun. Kasi ang hula sa Israel yun, hindi po sa atin. Ang hula po sa ating mga Gentile Pilipino, sasangkap, babagi sa katawan ng iglesia. Yun po ang hula sa atin. Kaya ang Panginoong Yesus po ang ibong mandarakit. Hindi po yung leader nyo, mali pong aral yun. Ito po, basahin ko po sa inyo rito sa unang Pedro. Siya na po yung talagang nagtuturo, wala na pong iba. Kahit wala na siya po talaga gumawa ng payo ng Ama, wala na pong iba, bungbo, tinuro niya yung payo ng Ama, ng Panginoong Yesus. Ito po, nung hindi pa po siya nagkakatawan tao, siya na po yung nagtuturo din sa mga kay Abraham, sa mga magulang, patriarka, mga propeta, siya na po nagturo. Ito babasahin ko sa unang Pedro 1:10 hanggang 11. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ang kaulugan kung ano at kailan panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Nang patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kalwalatiang hahalili sa mga ito. Kita nyo nga, siya na yung nagtuturo pa. Kaya siya po yung gumawa ng payo ng Diyos, ng Ama, wala na pong iba. Basahin ko po sa inyong muli rito yung sa may ibong mandaragit na gumagawa ng payo ng Ama. Dito sa may 46:11 ng Isayas, basahin ko po sa inyong muli. Na tumatawag ng ibong mandadagit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking salita, aking namang pangyayarihin, aking pinanukala, aking namang gagawin. Yun. Siya lang ang nagturo lahat ng payo ng Ama, wala na pong iba. Kaya siya po yung ibong mandaragit. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa Amang nagsugo sa akin. At saka siya po yung may pakpak. Siya po yung nag-claim na mayroong pakpak siya. Ito, sabi ng Panginoong Yesus, yung turo niya, hindi kanya. Ito, siya talaga gumawa ng buong buo ng payo ng Ama. Wala na pong iba. Kung meron ba nag-claim na iba na sila yung ibong mandaragit, mali po yun. Mali pong aral yun. Humahanap sila ng sarili nilang kaluwalhatian. Hindi nila hinahanap ang kaluwalhatian na nagsugo sa kanila. Kaya mali po yun, hindi po yung tunay na sugo ng Diyos kasi naghahanap sila ng sarili nilang kaluwalhatian. Ang Panginoong Yesus talaga ang nagturo ng buong buo ng mga payo ng Diyos, ng Ama. Siya yung binigay ng Ama gagawing para makipagtipan lahat ng tao sa Kanya.
Kasi nga para yung tao lalapit sa kanya. Ito, basahin ko sa inyo dito sa sa 1:7-16. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. O, siya po talaga yung gumawa ng payo ng Ama, wala na pong iba. At saka yung ibong mandaragit, kaya niyang kunin kahit hindi kanya, o ganun. O siya po talaga nagturo. Ito, basahin ko po sa inyo dito. Yung turo niya, siya talagang buong buo na nagturo ng buong payo ng Ama. Kasi sabi doon sa Isaias, na gumagawa ng aking payo. O wala naman pong gumawa ng payo ng Ama, kundi ang Panginoong Yesus lang eh. Kaya siya po yung ibong mandaragit, ang Panginoong Yesus. Ito, basahin ko po rito sa inyo sa 12 ng 1, ang kabanatay 47-50. At kung ang sinumang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan ay hindi ko siya hatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga panalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking salita ay siyang sa kanya hahatol sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinilita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. O, tanyo nga, yung salita ng Ama, yung lahat ng aral niya, yun po yung payo ng Ama. Siya po lahat gumawa nun. Hindi po yung kinikilala yung sugo. Mali po yun. Kundi ang Panginoong Yesus po ang talagang ibumandaragit. Siya lang ang buong buo na nagturo ng buong payo ng Ama. Wala na pong iba. Sabi nga, siya nga yung Pangulong Pastor, di ba po, sabi ng banal na kasulatan. At saka huwag kayong patawag na rabi, sapagkat iisa yung guro. O siya po yun. Siya po lang talaga ang gumawa ng buong buo ng payo ng Ama. Wala na pong iba. Ito po, basahin ko rin po rito sa inyo sa 1:17, 6-8. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na binigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. O kita nyo nga, yung tinuturo niya sa Ama. At ngayon, Ama, nakikilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila. O tanyo nga, at kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo. At nagsisipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. O, kita nyo, lahat ng salita ng payo ng Ama, siya lahat ang nagturo eh. Hindi naman nakapagturo si Felix Manalo ng buong buo ng salita ng Diyos eh. Ang paborito lang nilang basahin, yung 8:44, yun lang pong gustong basahin nila eh, nung mga kinikilala nilang ibong mandaragit. Ilan po yung kaya nilang ituro ni Manalo, yung yung 8:44. Ayun po, oh. Wala na pong iba. Eh, ang Panginoong Yesus buong buo, itinuro yung lahat ng turo ng Ama eh. Kaya siya po yung ibong mandaragit, ang Panginoong Yesus, hindi po yung leader niya. Basahin ko pong umuli sa inyo dito. Tinuro ng Panginoong Yesus talaga yung buong buo, yung lahat ng payo ng Ama. Kaya siya po yung ibong mandaragit, hindi po yung leader niyo. Mali po yun. Wala naman pong naituro si Felix Manalong buong salita ng Diyos eh. Kundi ang Panginoong Yesus eh. Ito po, basahin ko pong muli sa inyo sa 1:17-6. Pinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. O, kita nyo nga, siya yung nagsalita. O, patuloy ko po.
Sa gayon ay nakikilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo, sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsisipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. O yun, siya po yung buong buo nagturo ng payo ng Ama. Kaya yung Panginoong Yesus, siya po yung ibong mandaragit. Kinukuha niya ang hindi niya hinisik. Sabi sa banal na kasulatan. Kahit na anak ka ng Diablo, kaya niya kanyang kunin. Ganun po yun. Siya po yung nagturo. Wala na pong iba. At saka yung mga tao, palalapitin niya sa kanya. Lalapit sa kanyang lahat ng tao. Lalapit sa kanya yung mga tao, sabi ng banal na kasulatan. Ito, hindi naman pwedeng lumapit kay Felix Manalo yung lahat ng tao eh. Hindi naman pwedeng lumapit sa kanya eh. Kundi ang Panginoong Yesus po, siya po yung ang lahat ng tao lalapit sa kanya. Yun po yung tunay na ibong mandaragit. Kasi lahat ng tao lalapit sa kanya eh. Hindi naman lahat ng tao lalapit sa leader yung tinutukoy na ibong mandaragit. Mali po yun. Ang Panginoong Yesus po ang ibong mandaragit kasi lahat ng tao lalapit sa kanya. Kay Felix Panalo, wala naman lalapit sa kanya, kundi yung mga hindi nag-aaral ng salita ng Diyos eh. Kaya Panginoong Yesus po yung ibong mandaragit kasi lahat ng tao palalapitin niya sa kanya, hindi po yung leader niyo yung ibong mandaragit, mali aral po yan. Ito po sa Juan 12:30, sumagot si Jesus at sinabi, ang tinig na ito ay hindi dumating dahil sa akin, kundi dahil sa inyo. Ngayon, ang paghatol sa sanlibutang ito, ngayon, ang prinsipe ng sanlibutang ito ay palalayasin. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao, palalapitin ko sa akin. O, kita nyo nga, lahat ng tao lalapit sa kanya. Hindi po yung leader niyong ibong mandaragit. Kasi yung lahat ng tao hindi naman lalapit sa kanya eh, kundi sa Panginoong Yesus eh. Siya po yung ibong mandaragit, ang Panginoong Yesus. O, basahin ko po sa inyong muli kasi yung lahat ng tao lalapit sa Panginoong Yesus lahat. Kaya siya po yung ibong mandaragit. Hindi po yung leader nyo kasi yung leader nyo wala na eh. Ang Panginoong Yesus present siya, spiritual present siya. Ganun po. Sabi niya nga, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. O kasama ng sugo, ang Panginoong Yesus hanggang sa katapusan ng sanlibutan. O basahin ko po sa inyong muli. Yung mga tao, palalapitin niya sa kanya. Lahat ng mga tao. Hindi po sa ibong mandaragit na tinutukoy nyo, hindi naman lalapit sa kanya lahat ng tao kasi patay na si Felix Manalo eh. Kundi sa Panginoong Yesus lahat, lalapit ang tao. Kaya siya po yung ibong mandaragit, hindi po yung leader nyo. Ito, basta. At saka nag-claim na merong pakpak ang Panginoong Yesus. Wala namang pakpak yung leader nyo. Ito po, basahin ko po sa inyong muli rito sa Juan 12:30 hanggang 32. Sumagot si Jesus at sinabi, ang tinig na ito hindi dumating dahil sa akin, kundi dahil sa inyo. Ngayon ang paghatol sa sanlibutang ito. Ngayon ang prinsipe ng sanlibutang ito ay palalayasin. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. O, lahat ng tao lalapit sa kanya eh. Kaya siya po yung ibong mandaragit, hindi po yung leader nyo. Ganun po. At saka ang Panginoong Yesus, kahit anak ka ng Diablo, pwede kang maging kanya. Ito sa banal na kasulatan, no? Kahit na anak ka pa ng Diablo, pwedeng sa Panginoong Yesus yun. Kaya siya po yung ibong mandaragit, hindi po yung leader nyo. Ito po, basahin ko sa inyo. Dito sa Efeso 2:3, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangambubuhay sa mga kaalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo noon, katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. O, kita nyo,
katutubong anak ng kagalitan, yung dito, yung mga anak pa ng diablo, pwedeng maging sa kanya. O yung sabihin katutubong anak ng kagalitan, mga anak ng diablo po yun. Pwedeng maging sa kanya pag sumampalataya at sumunod. Yun po yung ibig sabihin nun. Basahin ko po sa inyong muli dito. Sa Efeso 2:3, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangambubuhay sa mga kalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ang pag-iisip. At tayo no'y katutubong mga anak ng kagalitan. Katay nyo nga, katutubong anak ng kagalitan sila, anak ng diablo, pero nung sumampalataya sila sa Panginoong Hesus, naging anak na sila ng Diyos. Kaya ang Panginoong Hesus, yun po yung ibong mandaragit na tunay, hindi po yung leader nyo. Pero yung tao po, tinatawag na ibon yan, lahat po ng tao. Gaya ng binasa ko sa inyo sa Ezekiel, lahat ng tao tinatawag na ibon. Basahin ko po sa inyo muli dito. Para hindi nyo po makalimutan, yung lahat ng tao, tinatawag po mga ibon yun. Pero ang tunay na ibong mandaragit, ang Panginoong Hesus. Kasi lahat ng tao, palalapitin niya sa kanya At saka kahit anak ka pa ng diablo, pwede kang maging anak ng Diyos. Ganun po, God bless po, sana naintindihan nyo. Ito po, basahin ko po sa inyo rito na ng lahat ng tao tinatawag na ibon. Ito po Pero ang ibon mandaragit ang Panginoong Yesus. Basahin ko po sa inyo muli rito sa Ezekiel 39:17. At ikaw, anak ng tao, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Salitain mo sa sari-saring ibon at sa lahat ng mga hayop sa parang. Kita nyo nga, lahat ng tao tinatawag na ibon. Pero ang original na ibon mandaragit ang Panginoong Hesus. Kasi lahat ng tao lalapit sa Kanya. At saka yung hindi Kanya, kinukuha niya. Yung kahit anak ka pa ng diablo, pwede kang anak ng Diyos. Ayun po, siya po yung ibon mandaragit. Hindi po yung leader nyo. Mali po yung aral nyo. Pinakakain kayo ng kasinungalingan ng mga bulaang propeta. Mali po yun. Ito nyo, ito. Siya yung ibon mandaragit kasi kinukuha niya yung kanyang hindi inihasik. Sabi ng banal na kasulatan, ito po sa 19:12 ng Lucas. Ito sa may Lucas 12. Kaya siya po yung ibong mandaragit kasi yung hindi kanya, kinukuha niya. Ito po basahin ko po sa inyo rito sa 19:12. Talinghaga to nung nagpahiram siya ng salapi. Ito po, basahin ko sa inyo sa Lucas 19:12. At sinabi nga niya, isang mahal na tao ay naparoon sa isang malayong lupain upang tumanggap ng isang kaharian na ukol sa kanyang sarili at magbalik. At tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina at sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Tatapat, kinapaputan siya ng kanyang mga mamayan at ipinahabol siya sa isang sugo na nagsasabi, ayaw kami na ang taong ito ay maghari pa sa amin. At nangyari nang siya ay muling magbalik, nang matanggap na ang kaharian ay pinatawag niya sa kanyang harapan ang mga aliping yaon at binigyan niya ng salapi upang malaman niya kung gaano ang kanilang tinubo sa pangangalakal. At dumating sa harapan niya ang una at nagsabi, Panginoon, magtubo ang iyong mina ng 10 mina pa. At sinabi niya sa kanya, mabuting gawa, ikaw na mabuting alipin, sapagkat nagtapat ka sa kakaunti. Magkakaroon ka ng kapamahalaan sa 10 bayan. At dumating ang ikalawa na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 5 mina. Sinabi niya sa kanya, magkakaroon ka naman ng kapamahalaan sa 5 bayan. At dumating ang iba na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago sa isang panyo. Dahil sa takot
Dahil sa ako'y natakot sa iyo, sapagkat ikaw ay taong mabagsik. Kinukuha mo ang hindi mo inilagay at ginagapas mo ang hindi mo iniasik. O yan o, ginagapas niya ang di niya, kinukuha niya ang di niya hinasik, ginagapas niya ano. Ayun o, kaya siya yung ibong mandaragit. Basahin ko po sa inyo dito. Sa Lucas 20 na lang hanggang 21. At tumating ang iba sa nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago sa isang panyo. Dahil sa ako'y natakot sa iyo, sapagkat ikaw ay taong mabagsik, kinukuha mo ang hindi mo inilagay at ginagapas mo ang hindi mo iniasik. O yun o, siya yung kumukuha ng hindi niya iniasik gumagapas siya sa hindi niya gumagapas sa hindi mo iniasik sabi sa banal na kasulatan Kaya siya po yung ibong mandaragit, ang Panginoong Hesus. Hindi po yung leader nyo. Saka yung Panginoong Hesus, lahat ng tao lalapit sa Kanya. Hindi naman po pwedeng lumapit sa inyong lahat ng tao, kundi sa Panginoong Hesus lang. Hindi po pwedeng lalapit sa leader nyo. Siya po yung ibong mandaragit, ang Panginoong Hesus. Kahit na anak ka pa ng Diablo, pwede kang maging anak ng Diyos. Ganun po. Kaya siya po yung ibong mandaragit. Kinukuha niya yung hindi niya inihasik Ginagapas niya yung hindi niya itinanim Kaya siya po yung ibong mandaragit. God bless po. Sana po naunawaan nyo na ang ibong mandaragit ay ang Panginoong Yesus. Kasi siya po ang buong nagturo ng lahat ng turo ng Ama, ng payo ng Ama. Wala na pong iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya nga, huwag kayong patawag na rabi sapagkat iisa ang inyong guro. God bless po. Sana po naunawaan nyo na ang ibong mandaragit ang Panginoong Hesus. Hindi po yung leader yung kinikilala. Mali po yun. Ang Panginoong Hesus, hanggang ngayon, dumadagit pa rin. Exist siya. Sabi nga ng Panginoong Hesus, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan, sabi niya sa mga sugo. God bless po sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Sana po naunawaan nyo ang ibong mandaragit, ang Panginoong Hesus. God bless. Love you po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ingat po.